sa amin na non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, yun ang unang pinag-usapan. And then, nag-usap din kami about family. Kung kamusta na ang mga family members, nagkamusta siya kay sa kuya namin. Tanong siya nasaan si Paolo at anong ginagawa. At ang sumunod ay nag-mention siya about Kitty na ipinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi allowed siya na ipakita yung mga messages nating lahat na i-upload ng lawyer yon at ipakita sa kanya. So nakita niya daw yung billboard ni Kitty sa Manila. Meron daw billboard si Kitty sa Manila. So na-mention niya yon and he was proud of it. And nagtanong siya sa mama ko, nagtanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Hanilet. And then nagsumagot din ng mama ko na hindi niya daw kilala si Hanilet. So yeah. Tapos tinanong ko siya, kamusta ang tulog mo? Sabi ko, dire-diretso ba ang tulog mo? Meron ka bang insomnia? Sabi niya, wala naman akong insomnia. Minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo. Wow. Yeah. Grabe talaga, no? yung ano niya, yung kanyang, hindi pa rin nawawala yung kanyang pambola sa mga magagandang babae. What else about family? Tinanong niya si Mira. Sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Mira nung nandun si Kitty. Sige, si Mira po yung bata na nakita niyo kasama ni Kitty. Yan po si Mira. And then we talked about Suling, yung anak ni Baste. At sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay parang merong powerhouse of mga taratitat na mga babae na mga future strong women of the Philippines. At ano pa ba about family? Yun lang naman yun about family. And then yung update sa case, na-update siya sa case, update sa elections, tapos na yon, alam na niya yon. Tinanong ko siya kung ano ang message niya. Sabi ko, araw-araw may naghihintay sa labas